Nagbabala ang bansang China sa mga kalahok sa taunang pagsasanay na sama-sama 2024 exercises na magaganap sa West Philippine Sea, kung saan 5 kasapi ng Allied Forces ang maglalayag ng kanilang mga sasakyang pangdagat, kabilang na dito ang Pilipinas, ang Amerika, Australia, Canada at ng bansang Japan. Sa pagkakataong ito, hindi na nila papayagan pa na makalapit sa nasasakupan nilang 9-dash line ang mga nasabing mga sasakyang pandagat ng mga bansang kalahok sa sama-sama exercises 2024. Kung mamimilit at igigiit ng mga ito ang kanilang balak, gagawin nila ang lahat, mapigilan lamang ang mga ito makatungtong sa kanilang nasasakupang karagatan sa West Philippine Sea at gagamit ito ng kanilang pwersa militar at dahas kung kinakailangan. Napupuno na raw ang kanilang gobyerno sa panggugulo ng Pilipinas at pangikayat sa mga kaalyadong bansa na gumawa ng mga pagsasanay sa karagatan sakop ng kanilang 9-dash line. At dahil dito, binalaan nila ang gobyerno ng Pilipinas na maghinay-hinay sa mga desisyon nito sa South China Sea na walang paalam sa gobyerno ng China. Tinawag na sama-sama ang taon ng pagsasanay sa taong ito na nangahulugang pagsasama-sama na kinasasakutan ng halos 1,000 mandaragat at awan mula sa mga nasabing kaalyado ng bansa ng Pilipinas. Dagdag pa dito ang Britanya na nagpadala din ng kanilang mga military officers upang magsilbing mga observers na gagawin sa mga high-intensity exercises na nakatuon sa anti-submarine, anti-surface at anti-air warfare. Sinabi ng Rear Admiral ng US Navy na si Todd Simicata sa mga mamayag sa daungan ng Subic sa kanlurang bahagi ng Maynila na ang pakikipagtulungan sa mga pangunahing kaalyado ay lumika ng deterrent effect. Bagaman itinagdag niya na ang mga pagsasanay ay hindi nakatarget sa anumang bansa, partikular na dito ang komunistang China. Sinabi ni Simicata, "The intent of these exercises is not to ruffle feathers. It's tailored for interoperability. Across the gamut, there are people that don't follow those rules. So, we have to agree so that we can set those standards." Ang 9 na araw na pagsasanay ay magsasama-sama ng US Navy's Arleigh Burke class guided missile destroyer na USS Howard, Halifax class frigate HMCS Vancouver at CH-148 Cyclone helicopter ng Canada, habang ang Japan Self-Defense Force naman ay may Shin-Maiwa US-2 amphibious aircraft, ang sasakyang panghimpapawid at Kawasaki P-1 Maritime Patrol Aircraft ng Japan ay kalahok din, kasama ang mga barkong pandigma mula sa Pilipinas. Dumating ang mga drills mahigit 1 linggo matapos sabihin ng militar ng China na ang mga pwersang panghimpapawid at pandagat nito ay nagsagawa ng mga pagsasanay sa isang pinagtatulan ng lugar sa West Philippine Sea na nanghihikayat ng isang tensyon sa isang international water na mananatiling pabago-bago ng flashpoint sa rehiyon. Sinabi ni Simicata na ang mga pagsasanay na ito ay nakaplano na ng ilang buwan. Inaangkin ng China ang halos lahat ng South China Sea, ngunit ang mga pag-aangkin na iyon ay magkakapatong-patong sa mga pag-aangkin ng Brunei, ng Malaysia, Pilipinas, Republic of Taiwan, Indonesia at ng Vietnam na ikinagalit ng mga kapitbahay nito at ng Estados Unidos na nagpapataas ng tensyon sa seguridad sa rehiyon. Noong nakaraang buwan, nagsagawa ang United States ng joint military exercises kasama ang mga Australia, Japan, Pilipinas at sa unang pagkakataon ang New Zealand ay nakisali na rin na ginanap sa exclusive economic zone ng Pilipinas para mapabuti ang interoperability ng militar sa mga nasabing bansa. Ang Washington's Marine Rotational Forces, Southeast Asia, MRFCEA ay lalahok sa hindi bababa sa 8 pagsasanay sa taong ito at susunod sa kanilang ikatlong deployment sa rehiyon, kabilang ang mga assignment sa Malaysia, Brunei at Indonesia. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.